Matapos mawala ang kanilang bangka dahil sa isang aksidente, ang walang malay na si Jen ang dinala ng tubig sa pampang sa isang isla. Pagkagising ay nakita niya ang kaibigan niyang si Brad sa malapit kaya siya ay tumakbo para tingnan ito, para lang matuklasan na may malaking piraso ng coral na nakatusok sa tiyan niya. Sumigaw siya para humingi ng tulong ngunit walang sumasagot, kaya pagkatapos kunin ng flare gun mula sa kanyang vest ay kinaladkad niya si Brad palayo sa dalampasigan. Tinanggal niya ang coral para takpan ng tela ang sugat ngunit biglang nagsalita si Brad at nagtanong kung nakita niya ba ito. Naisip ni Jen na kailangan lang niya ng tubig kaya tumakbo siya sa gubat para maghanap ng buko at binuksan ito gamit ang bato. Sa kasamaang palad sa oras na bumalik siya, si Brad ay patay na. Pagkatapos ay ginalugad ni Jen ang isla ngunit umiikot lang pala siya sa dalampasigan dahil bumalik lang siya kung saan siya nagsimula. Ginalugad din niya ang gubat at nakahanap ng ilang bagay na matagal nang naroroon batay sa kalagayan nito. Sumigaw muli si Jen para humingi ng tulong ngunit walang sumasagot, kaya binuksan niya ang bag at nakahanap ng gamot. Pagkatapos ay tiningnan niya ang cooler at nakakita ng ilang selyadong bote ng soda, mayroong higit pang mga bagay sa ilalim ng ilang mga dahon tulad ng isang maliit na metal na kahon kung saan nakahanap si Jen ng posporo, ilang tela, at isang bag na may mga laruan. Sa oras na yun ay bigla siyang nakarinig ng kakaibang ingay kaya hinanap niya ang pinanggagalingan nito. Galing ito sa natumbang puno at nang tumingin siya sa loob ay nagulat siya nang may lumabas na ibon. Pagkatapos ay nilagyan ni Jen ng dahon ang katawan ni Brad. Nang mapansin ang papalubog na araw, humanap siya ng lugar kung saan siya magpapalipas ng gabi bago pa umulan. Nagkumot siya gamit ang tela at nag-iwan ng ilang lagayan sa labas upang mag-imbak ng tubig. Kinaumagahan ay nakahanap si Jen ng napakaraming patay na isda sa baybayin at sinimulan nitong ilagay sa isang bag. Nabigla rin siya nang makita ang isang patay na pating na may malalalim na sugat sa katawan. Gumamit siya ng bato upang putulin ang lahat ng ulo ng isda at itinago ang mga ito sa cooler para kainin sa ibang pagkakataon. Habang ginagalugad ang isa pang bag, nakakita siya ng isang notebook at sinubukan itong basahin ngunit nabura na ng tubig ang lahat ng teksto. Sa mga pahina ay may larawan ng mag-asawa dahilan para makaramdam siya ng labis na kalungkutan. Sa sumunod na pagsusuri ni Jen sa isla, nakakita siya ng ilang tambak ng mga bato at isang hugis krus na sanga kaya napagtanto niya na mga libingan yon. Nagbigay inspirasyon ito sa kanya na maghukay sa buhangin at ilagay dito ang nabubulok na katawan ni Brad, nilagyan niya ito ng mga dahon at buhangin, pagkatapos ay nilagyan niya ang libingan ng isang piraso ng kahoy na may inisyal ni Brad. Nang gabing yun ay sinampay ni Jen ang telang panglayag na may mga punit na tumutugma sa sugat ng pating saka nagsindi ng apoy upang maluto ang isda. Kinaumagahan ay natakot si Jen nang matuklasan na nawawala ang katawan ni Brad at napakaraming dugo ng libingan. Dahil napagtanto na mayroong isang nilalang na mapanganib sa lugar na yun, gumamit din siya ng isang bato para gawing sibat ang sanga. Kumuha siya ng isang puno upang magamit bilang suporta para mapalipas niya ang gabi na nakaupo habang hindi inaalis ang kanyang mga mata sa gubat. Maya-maya ay nakatulog siya at nagising sa kalagitnaan ng gabi dahil sa kakaibang ingay gayunpaman, wala siyang makita sa gitna ng mga puno at ipinapalagay na yun ay ang apoy. Kinabukasan ay napansin ni Jen ang ilang bagay na lumulutang sa dagat kaya lumangoy siya papunta sa tubig upang kunin ang mga ito. Bago bumalik sa dalampasigan ay sinuri niya ang ilalim ng tubig upang tingnan kung may iba pa, at laking gulat niya nang makita ang isang mahiwagang butas sa pinakailalim ng karagatan. Hindi na niya sinubukan pang lumapit at sa halip ay bumalik na sa dalampasigan dala ang kanyang mga bagong gamit, sa loob ng isang suitcase ay nakakita siya ng isang bungkus na mga damit kaya nagpalit siya ng mas mahaba. Nang gabing yun, muling sinuri ni Jen ang kahon at natuklasan ang mga larawan ng mga patay na may-ari. Sa oras na yun ay bigla siyang nakarinig ng eroplano kaya agad siyang tumakbo sa baybayin para magpalabas ng flare, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito nakita ng piloto ng eroplano. Habang bumabagsak ang flare sa dagat, nakita niya ang anino ng isang kakaibang malaking halimaw. Ang natatakot na si Jen ay nagmamadaling bumalik upang kunin ang kanyang sibat at tumakbo upang magtago sa gubat. Hindi nagtagal ay pumunta ang halimaw sa dalampasigan at tiningnan ang mga palumpong. Ngunit hindi nito nakita si Jen kaya umalis nang hindi umaatake. Kinaumagahan ay napansin ni Jen na ginulo ng halimaw ang kanyang mga gamit, at nang kinuha niya ang mga lumang larawan ay natuklasan niya ang mga mata ng halimaw sa paligid nito. Dahil desperado na makatakas, inilagay niya ang life vest nila ni Brad sa loob ng suitcase, pagkatapos ay dinala niya ito sa tubig.
Balak niyang gamitin ito bilang bangka, ngunit ang suitcase ay hindi matatag upang suportahan ang kanyang timbang kaya ibinalik niya ito sa buhangin na may labis na pagkabigo. Bago lumubog ang araw, nagtago siya sa loob ng guwang na puno upang makatulog ng ligtas. Maya-maya sa hating gabi, nagising siya sa ingay ng halimaw nang dumating sa isla. Hinawakan nito ang puno na kinaroroonan niya saka sinimulan itong pagulungin at pinagpupukpok, kaya kailangang mag-focus ni Jen upang huwag makagawa ng anumang ingay at protektahan ang kanyang ulo. Pagkatapos ng maraming pag-alog, ang halimaw ay nainip at tuluyang umalis. Lumipas ang mga araw kung saan nabubuhay si Jen sa araw sa pamamagitan ng pangingisda at sa gabi sa pamamagitan ng pagtatago sa isang butas. Pagkatapos ng ilang pagsasanay, sa wakas ay nagawa niyang pumatay ng isang maliit na pating gamit ang kanyang sibat. Inilagay niya ito sa isang puno bago natulog sa butas, ngunit naririnig pa rin niya ang ingay ng halimaw na kinukuha ang pating. Kinabukasan, ang mga alon ay nagdala ng isa pang katawan sa dalampasigan. Nang suriin ito ni Jen ay nakita niya ang matinding sugat sa mukha na dulot ng halimaw at wala na din itong mga binti. Nilagay niya ito sa puno at nagtago sa isang butas, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya natulog para panoorin ang pagdating ng halimaw. Mabilis nitong ibinaba ang katawan at sinimulan nitong kainin, at sa sandaling iyon ay narinig ni Jen ang isang eroplano na nasa himpapawid ngunit hindi siya makalabas dahil ang halimaw ay naglalakad malapit sa kanyang kinaroroonan. Nang nabigo itong mahanap siya ay bumalik ito sa karagatan, ngunit sa kasamaang palad ay wala na ang eroplano. Kinabukasan ay ginamit ni Jen ang tela, ilang sinturon, at lubid para gumawa ng duyan na itinali niya ng mataas sa mga puno. Ngayon ay mas makikita na niya ang lugar mula sa itaas at hindi maaabot ng halimaw. Nang gabing yun, komportable si Jen sa duyan nang mapansin niya ang halimaw na naglalakad sa gitna ng mga palumpong. Bigla nitong sinimulan ng paghila sa lubid para ibaba ang duyan, dahilan para mapasigaw si Jen at magpumiglas hanggang sa mahulog siya. Agad siyang tumakbo palayo habang hinahabol siya ng halimaw na tumatalon papunta sa tubig upang mas mabilis na kumilos sa pamamagitan ng paglangoy. Sa kalaunan ay tumalon ito sa kanyang harapan at ang natatakot na si Jen ay tinusok ito gamit ang kanyang sibat, para lamang itapon siya nito sa buhangin. Pagkatapos ay sinaktan siya nitong muli at napunta siya sa tubig. Ngunit bago pa siya mapatay ng halimaw ay biglang kumidlat dahilan para matakot ito. Nagpasya si Jen na umakyat sa isang puno at doon natulog sa ilalim ng ulan, kahit na hindi siya komportable sa posisyon na ito. Pagdating ng umaga ay sinuri ni Jen ang kanyang binti at nakakita siya ng isang malalim na sugat. Habang nagpapalit siya ng damit, may nakita siyang raft na lumulutang sa malapit at agad siyang lumangoy sa tubig para puntahan ito. May nakita siyang dalawang tao sa loob, ang nobyo niyang si Lucas at ang kasintahan ni Brad na si Mia. Tinulungan sila ni Jen na makarating sa dalampasigan at muling nagyakapan ng mahigpit ang magkasintahan. Pagkatapos ay binigyan sila ni Jen ng isda at mga soda habang sinusubukan na sabihin sa kanila ang tungkol sa halimaw, na iginigiit na dapat nilang gamitin ang raft upang umalis. Ipinakita pa nga niya sa kanila ang larawan at sinabi sa kanila ang tungkol sa pagkamatay ni Brad. Gayunpaman hindi siya pinaniwalaan ni Lucas at Mia. Sa palagay nila ay nagkakaroon lang siya ng halusinasyon at tumanggi silang bumalik sa raft dahil halos mabaliw sila sa pananatili doon. Pagkatapos ay inanunsyo ni Jen na kukuha siya ng mas maraming pagkain at hiniram ang Swiss knife ni Lucas. Nang buksan niya ito para linisin ang isda ay napansin niya ang dugo dito at naghinala siya. Sinubukan niya muling kumbinsihin ang dalawa na umalis ngunit nagkaroon ng pagtatalo na nauwi sa pagsigaw sa kanya ni Lucas. Nang maglaon habang hindi nakatingin sina Lucas at Mia, kinuha ni Jen ang kanyang mga gamit at inilagay sa raft bago ito itinulak sa karagatan upang tumakas. Gayunpaman, nakita siya ng dalawa at tumakbo ang mga ito upang pigilan siya. Hinawakan ni Lucas si Jen at sa pagpupumiglas ay sinipa niya si Mia sa mukha. Galit na gumanti si Mia sa pamamagitan ng pagpalo sa kanya gamit ang isang kahoy. Gabi na nang magising siya at laking takot niya nang matuklasan na itinali siya ng kanyang mga kaibigan sa isang puno. Tumanggi silang pakawalan siya nang makiusap siya sa kanila, pagkatapos ay umalis si Mia upang makapag-usap ang magkasintahan ng sila lang. Nagsimulang magreklamo si Lucas tungkol sa saloobin ni Jen, at binanggit pa kung paano siya nagsaya sa bangka kasama ang kanyang mga kaibigan ngunit hindi siya nakuntento at nagbanta pa na makikipaghiwalay sa kanya. Iniisip ni Jen na hindi ito ang tamang pagkakataon para pag-usapan ang kanilang relasyon ngunit nagpatuloy si Lucas at sumigaw tungkol sa pagiging walang tahanan ni Jen, walang pera, at walang buhay kung wala siya.
Sa tingin niya ay wala siyang karapatan na subukan na iwanan siya sa isla pagkatapos ng lahat ng ginawa niya para sa kanya. Habang pinipilit ni Jen na umalis at makipag-usap sa ibang pagkakataon, sinabi ni Lucas na pareho na sila ng kaibigan niyang si Zack ngunit hindi nito sinabi kung ano ang nangyari sa lalaki. Samantala si Mia ay naglalakad sa dalampasigan at napansin ang ilang piraso ng isda sa tubig. Sa oras na iyon ay biglang narinig ni Lucas at Jen na sumisigaw si Mia kaya kumuha si Lucas ng apoy at tumakbo para tulungan ang kaibigan nila. Nahanap niya ang halimaw na pinapatay si Mia kaya pinalo niya ito gamit ang apoy, para lamang itulak siya ng halimaw. Pagkatapos ay tumalon ito sa dagat at dinala si Mia. Sa oras na tuluyang matanggal ni Jen ang mga tali, huli na dahil dugo na lang ang natitira sa tubig. Kinaumagahan, sa wakas ay pumayag si Lucas na umalis gamit ang raft kasama si Jen. Nagtulungan sila upang makakuha ng isang bungkos ng mga isda upang iluto, sa ganitong paraan ay may makakain sila habang naglalakbay. Pagkatapos ay inilagay nila ang lahat ng kanilang mga gamit sa raft at sa wakas ay sumakay doon. Sa loob ng raft ay nagulat si Jen nang makakita ng maraming bahid ng dugo. Habang nagsisimulang magsagwan si Lucas, bigla niyang nakita ang halimaw na lumalangoy sa ilalim nila. Umangat ang kamay nito para salakayin si Lucas, na agad namang nagtago sa loob ng raft saka ito isinara ni Jen. Gayunpaman, ang halimaw ay hindi sumuko at nagsimulang kinalmot ang ilalim ng raft. Matapos ang ilang pag-atake na nagpayanig sa buong istruktura, ipinasok ng halimaw ang kanyang ulo sa ilalim. Agad itong sinipa ni Jen at sinimulan ni Lucas na gamitin ang flare. Sa unang pagkakataon ay hindi ito tinamaan ngunit ang pangalawang flare ay pumasok sa bunganga ng halimaw. Pagkatapos ay ginamit ng dalawa ang pagkakataon na itulak ito pabalik sa tubig gamit ang sibat. Bahagya nilang naisip na ligtas na sila, gayunpaman ang nilalang ay muling nagpakita at kinaladkad si Jen sa ilalim ng tubig, na nagbabalak na dalhin siya sa kanyang butas. Habang nagpupumiglas siya sa pagkakahawak nito, naalala ni Jen ang maliit na kutsilyo ni Lucas at ginamit niya ito para saksakin ang halimaw, na binitawan siya at lumangoy palayo. Sa sandaling yun ay nakita ng halimaw si Lucas na tumalon sa tubig upang iligtas si Jen, mabilis na lumangoy ang halimaw patungo sa kanya at hinawakan siya at kinaladkad patungo sa butas. Pagkatapos sumigaw sa kalungkutan, lumangoy si Jen pabalik sa dalampasigan at napansin niyang may natitira pang kaunting kislap ang apoy na pinapatay nila. Si Jen ay nagmadali upang subukan muli ang pagpapaapoy na sa huli ay lumitaw muli ang tamang apoy. Pagkatapos ay kinuha niya ang kwaderno at sumulat ng isang liham na nagpapaliwanag kung ano ang nangyayari kung sakaling mamatay siya at may makakita sa kanya. May plano si Jen na kinabibilangan ng paggawa ng isang bungkos ng mga sibat, pangangalap ng kahoy at mga dahon, at paghuhukay ng mga butas sa buhangin. Naging sanhi ito upang makahanap siya ng isang balangkas, kaya nagpasya siyang gamitin din ang mga buto para sa kanyang plano. Pagsapit ng gabi ang halimaw ay lumabas sa tubig at nagsimulang gumala sa gubat dala ang amoy ng isda. Nang naabot na ng halimaw ang bitag, sinindihan ni Jen ang isang bungkos ng mga dahon upang matrap ang halimaw sa gitna nito. Pagkatapos ay sinurpresa niya ang nilalang gamit ang kanyang sibat, isang beses itong sinaksak bago tumakbo upang magtago sa likod ng isang puno. Hinanap siya ng halimaw habang si Jen ay naghihintay na tumalikod ito sa kanya upang masaksak niya ito ng buto, ngunit mabilis siyang napatumba ng halimaw. Hindi siya sumuko at agad na sinaksak muli ang halimaw, at sa pagkakataong ito ay tinamaan niya ito ng husto. Nang mapansin na dumudugo at nasaktan ang halimaw, nagpasya si Jen na ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Sinasaksak niya ito ng paulit-ulit gamit ang anumang piraso ng buto na makikita niya, na kung saan ay natatamaan din siya sa proseso. Itinulak ng nilalang si Jen pababa sa buhangin at sinaksak niya ang braso nito upang mapalaya ang sarili. Pagkatapos ay hinawakan nito ang kanyang binti at hinila palapit upang buhatin siya na handang tapusin siya. Inilabas ni Jen ang isang huling piraso ng buto at paulit-ulit na sinaksak ang sugat na iniwan niya kanina upang mapilitan ang halimaw na bitawan siya. Gumanti ang halimaw gamit ang kanyang mga kuko, gayunpaman, ang sakit ay sobra na halos hindi na ito makagalaw. Ginagamit ni Jen ang pagkakataong ito upang tumakbo pabalik sa dalampasigan at kumuha ng mas maraming sibat. Hindi nagtagal ay naabutan siya ng halimaw, ngunit pagkatapos sumigaw ng napakalakas ay bumagsak ito sa buhangin. Dahil humihinga pa ito ay sinaksak ito ni Jen ng sibat hanggang sa tuluyan na itong mamatay ng tuluyan. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang piraso ng napakatigas na shell nito at ginamit upang putulin ang ulo ng halimaw. Gamit ang ulo bilang patunay sa nangyari,
Nagsimulang maglakad si Jen patungo sa bangka habang ang gubat ay nasusunog sa likuran niya. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!